tayo ngayong Holy Week ng vlog dahil marami tayong time ngayon. So, kaka-upload ko lang kanina ng garden tour at ngayon naman dahil marami rin nag-request nito ng tour dito sa living room na wala naman masyado na bago pero sige, i-tour natin. Actually, merong na bago kung lagi kayong updated sa mga post, yan, meron yan. Dito sa part na to, wala namang bago. Although, syempre, dahil sa, ngayon yun ulit nakita, pero actually weekly may nababago dyan. Pagbaba ng mga tao dito, mag-work na sila parang lumindol. So, ay, ito, medyo bago-bago to. Hindi ko alam kung napakita ko na to. Galing sa table ko talaga to nilalagay eh. Kasi parang accent siya dito. Parang siyang fake na moss, syempre. Pero, meron siyang magandang texture na maganda tingnan. So, eto binili ko lang to sa Shopee. Parang plant, ano siya. Brown talaga to. Natural wood yung color nito. Pero pininitan ko ng black para mas modern tingnan. So, yun na nga. Sa mga nagpo-follow sa akin sa page, for sure nakita niyo yung post ko na parang yung living room namin na more on black and more on white. Way back 2021. So, talagang, syempre, di ba minsan kahit naman sino, parang pag may dati kang ayos na maganda naman talaga. Tapos, syempre, tas biglang ngayon, parang, nakakamiss naman. Parang ngayon nga, sa garden. Pag nakikita ko yung mga dating picture na ang daming plants, tas ngayon, konti na lang. So, yun nga, di ba, parang, tas nakakamiss, parang gano'n. Pero, syempre, as parang pag nagmamature tayo, di ba, parang, naiiba yung taste natin. Siguro sa, ang dami kasi nag-comment maganda, more on white. Maganda talaga yung kahit hanggang ngayon, pag nakakita ko sa Pinterest at sa mga post ng iba, nagagandahan talaga ako. Pero siguro, eto na rin yung choice ko ngayon. Kasi mas, parang for me, mas masculine tingnan, mas, although yung iba akala naman kaya ko to ginawa more on black kasi puro all boys yung kasama ko, husband ko, anak namin, lalaki din, si Sedi, lalaki, diba? So, counted si Sedi. Pero hindi rin. Talagang siguro mas nag-mature lang yung taste ko. And nagsawa na siguro ako sa all white. Kasi nga, ever since talaga, since 2013, ever since pa, maka-white na talaga ako, tas more on gold. So ngayon, mas inano ko lang siya, mas, hindi ako makapaniwala na ma-appreciate ko yung black eh. Kasi dati wala ko talaga makikita black sa bahay namin. Puro white, light gray, beige, gold, ganyan lang. Si Sedi lang ang makikita mo may black dito sa bahay. So ngayon, at saka bukod sa TV. So ngayon, mas ginawa ko lang ng black kasi parang feeling ko mas formal, mas cozy. Kasi minsan pag white, parang feeling ko parang masyadong nasa mall na parang white na white. Or, di ko alam, siguro depende talaga sa taste. Depende, wala naman akong against sa white. Of course, napakatagal kong minahalan. Nagsawa lang siguro. Parang gusto ko lang ng new look. So, top view is this. Yan. And compare talaga dun sa dating sofa namin, maliit kasi talaga yon, tsaka hanggang dito lang yon. Tapos mas maigsi, eto kasi mas mahaba, customized talaga to na magkasya kami buong pamilya dyan. So, ayan ang top view. Yan. Yan. Maliit lang yung sala namin, maliit lang po yung bahay namin. Parang standard na 2 bedroom, ganon. So, yan. Eto. Kung mapapansin yun, ang nabago dito is etong part na to. Kasi etong part na to, dati, actually, nung isang araw ko lang to inayos, nung isang araw lang namin inayos, di ba, nakapaganyan yan, nakapaside, hindi siya nakatayo, tinayo ko lang para maiba. And, etong working table ko ay nagbalik na dito. Ever since 2017 kami lumipat dito, ever since, ang daming work ni Rafa. Fingerprints. Ever since lumipat kami dito, nandito na to, ganyan na yung setup. Kahit sa dati naming bahay bago dito, ganyan lagi ang setup. Katabi ko sila sa sofa, ganyan. Siyempre, para kahit nag-work ako, diba, parang banding-banding kami. Smaller pa yung sofa nun, light gray. Pero, nung 2021 December, nung nag-rearrange kami, parang birthday gift for myself, para kami nag-renovate. As in, lahat bago. Inalis ko tong table na to, nilagay ko doon sa kabilang side, malapit sa dining. Tas eto, as in, purely parang showroom. Purely living room, yan. So, para at least kasi, ang maganda lang doon, pagka yung working table ko ay magulo at busy ako sa work, paglipat ko dito, walang work, parang ganun. Pero,
Ngayon, parang naisip ko, lumayo naman ako sa kanila para ako na-isolate doon sa kabilang side. So, nung isang araw lang to kakalipat nito dito, baka may mga ayusin pa ako. So, ito, binalik ko na tong mirror dito na round ever since. Ang tagal na nito, 2019 pa to dito, itong mirror na to. So, inalis din niya, napunta yan doon. Tapos, etong ang wall art na to, nakapaganon siya. So, aayusin pa namin yung mga marks. Ang tagal, dati kasi may mirror tiles dyan from IKEA na nakadikit. So, naalis naman ang maayos. Hindi na bakbak yung paint. Pero kasi nagka-mark yung mga double-sided tape. So, hanggang unti-unti lang namin siyang pinupunas-punasan gano'n. Pero actually sa actual, hindi siya halata. Siyempre sa video, parang mas nakikita lahat ng chismis, 'di ba? So, etong sofa na to, 2021 pa to, na pina-custom made ko nga sa Furniture Hub. Vintage Hub, sorry. So, dahil mainit ang panahon, ayan ang mga effect niya, nagka-crack. Ito actually yung ilalim nito, may crack na rin. Pero, binaligtad namin, so mukhang bago ulit yung ito naman ang lalagyan namin ng crack. But in fairness, talagang napakatibay, as in tumatalon-talon yung anak namin dyan na napakalaki. Tapos ang maganda is hindi high maintenance, kasi first time naming sofa ng leather, kasi kadalasan fabric talaga, ganyan, or velvet, ganyan. Pero napaka high maintenance po talaga, as in lagi naming ilalabas doon, iwawash, vacuum, ganyan, steam. So, nakakapagod. Ito talaga punas lang, high gloss, whatever, ganun lang. So, ito actually hindi pa to final tong ayos ito kasi medyo nababother ako or baka naninibago lang ako. Sa area naman na to, dati nga, 'di ba, ang cortina talaga is hanggang ganyan lang 'yan. Nung nag-renovate kami 2021, nag-renovate talaga. Basta nag-rearrange na lang, decorate. Tinaas namin yan hanggang sa makakaya namin. Medyo bumaba nga siya eh. Siguro sa bigat, hindi ko sure. So, minsan, etong cortina na to, itong window na to ay all white. Minsan ay may beige. Ganyan lagi ang ano niyan, papalit-palit. Pero ganun lang pinapalit ko. But nakaka-social lang kasi, tsaka ang class lang tingnan pagka meron. Although uso kasi talaga yung mga sheer na ganito, di ba? Para yung sunlight, pumapasok. Minsan, ino-open lang namin siya. Ayaw lang ang husband ko pag gabi na kasi nga, feeling niya nakikita daw kami sa loob. Pero lalong nakikita yung pagka-high ceiling. Alam mo yung lalo siyang nakalimutan ko yung term. Lalong ano ba yung tamang term doon? Basta lalo siyang nagmumukhang high ceiling dahil sa accent na beige. Mocha yata yung shade niyan. So, pina-custom-made ko din po yan, yung mga curtain na yan. And dito sa side na to, dahil nga dati, ang kasya to na ganyan, ang layout. Tapos, doon malaki pa din. Kasi nga, yung sofa nga namin dati, ay yung standard na 3-seater. Parang ganon. Eto, parang jeep to, sobrang haba talaga. In-extend ko talaga ng sobra-sobra. So, hanggang ngayon, parang naninibago ako pag nag-work ako. Kasi, syempre, parang sa tagal, ilang years din, nandun ako sa kabilang side nga ng bahay. Nag-work. So, dito, konti na lang nilagay kong plants. Eto na lang, pati etong napakatagal na namin na to. 2019 pa din to, o 2018 na lamp. Tapos doon, dati meron dyan mirror. Kaso hindi ko na ilalagay. Or sunburst. Parang gusto ko sana another wall art. Actually, kung may makikita pa sana kami na isa pang ganito. Magaan lang to, pero mukha lang siyang mabigat. Maganda sana, dalawang ganyan na lang. Actually, parang neat tingnan. Sa Wilcon, parang 6,000, halos 6,000 yata to. Pero napakaganda niya talaga. Dalawa sanang ganyan. Pero pag titingin kasi ako online, wala na sila, out of stock na. Kasi nga 2021 pa. Pero hindi natin alam kung may branch na may available. Pero feeling ko ang ganda niya pag dalawa. Yun. Tapos etong curtain na to, nakakatawa kasi kung hindi si Sedi ang maggugulo, si Rafa. Yan. Kasi gusto ko nakaganyan siya. Dahil para yung pleats niya, 'di ba? Yung pagka-fold maganda. Ay nagulo nga yan kaya na parang tabingi. Lagi kong ginaganyan yan. Tapos syempre, mga bata, guguluhin, ganyan. So dito naman sa part na to, excuse our TV na ang daming something dahil ang anak namin ay ganun ng ganun. So, ayan. Yan siya. Etong wall art na to, minsan papalit-palit din. Depende sa mood. Meron lang ako laging mga pang-display na hindi ko lahat sabay-sabay din-display. Kasi yun din yung nabasa ko na
maganda raw para hindi mo ang cluttered tingnan yung bahay. Huwag mo i-display lahat ng pan-display mo. Magtatabi ka ng iba na parang para maiba rin yung ayos, 'di ba? Kasi parang pag lahat i-display mo magulo. And syempre, hindi mo naman kailangan bumili lagi ng bagong bagay, 'di ba? Para magmukhang bago yung ayos. Mag-rearrange ka lang. Feeling mo may mga bago ka ng gamit tingnan, pero yun at yun pa rin naman sila. So itong plano ko sana i-extend to dito. Actually, yung mga tinanggal namin na fluted, yung dating kakulay nito doon. Dahil nag-alis na ako ng fluted, kung mapapansin nyo, wala na yung fluted ko doon. Diba dati may fluted dyan? Inalis ko na yan. Nakatabi sa taas. Inisip ko, paint ng black, diretso dito. Kasi black naman, hindi naman halata kung... Actually, eto nga, iba to. Mas malalaki to, pagka fluted na to. Pero ito, yung original. Hindi naman halata eh. Kasi iba black na lang. Para mas lumawak tingnan, papunta doon. Bahala na. So, etong side na to, so, yan pa rin. Nag-less lang ako ng mga decor para magmukhang minimalist kahit paano. Kasi hindi ko kaya maging minimalist sa bahay. Hindi talaga. O, ano yun? Kung ano mga nilalagay ni Rafa. So, ay, yun. Yung drill na, sa personal po hindi halatain. Sa video talaga halata yung mga something. Ano yan? Yung pinaghang ng mirror. May mirror din dyan dati. So, yan. Ang ginagawa ko na lang is as much as possible, maging minimalist tayo sa color. Di ba? Parang hindi loud yung mga color. Black, ganyan. Eto, gray lang to dati. Gray and white. With beige. Ginawa kong all black. Para mag-match dito. And eto na siguro yung pinaka nagtagal sa amin na center table. Marble siya na nesting table. Yan. Kasi gamit na gamit. At saka isa pa, si Sedi ay gustong-gusto niyang tambayan yan. Lagi siyang umaakit dyan. Diyan siya nagdididila naman kung ano-ano sa kanya. Tapos feeling niya, kita niya kasi lahat ng tao pag andyan siya. Para siyang rebulto dyan or kaya sa ilalim siya. Yun. So, pag view naman dito, yan. Yan. Pangit nung part na yun, no? Anyway, pero promise, sa personal talaga hindi yan halata. So, sana makakita pa kami ng isang ganito, dalawa. Or, baka ipaganon namin siya ulit. Pag ganon, bahala na. So, ito kasi talaga dahil kakaayos lang the other day. Kumbaga, ito yung part na hindi pa ganun ka-final ulit. Simula nung lumipat ako. So, parang lumiit tingnan, especially dahil black. Siyempre, ang laking ano niya. Pero promise, napaka-practical nang nag-black kami. Kasi nga dati, wala kaming ginawa kundi maglinis. Parang ang conscious ko lagi sa kakain dito. Siyempre, may anak kami na maliit. Kumbaga, sa chocolate, ganyan. Tapos si Sedi, minsan nagdididila. Parang ganon. So, napaka-practical nitong black. Hindi ko to pinagsisiyan tong black na to. And, ano pa ba? Yun, yung mga plants doon. Ayan, meron tayong trigona dyan. Tsaka, eto yung wall art na to. Ang maganda sanang itabi dito. Kaso wala kasi siyang frame. So, feeling ko mukha siyang cheap kung itatabi ko dito sa merong frame na ganito, 'di ba? So, at eto ang aking working table. Magulo ang loob. Pag gusto kong ayoko makakita ng mga ginagawa, nilalagay ko lahat dito sa ilalim para alam niyo yung rest yung utak mo, hindi mo nakikita yung ginagawang trabaho. Ang dami ko pang gamit doon sa kabilang side na mga pang work. Ito lang yung mga mas lagi kong ginagamit, yung mga anytime pwede kong maabot agad, hindi na ako tatayo-tayo. Sa simula nung ganito kami na color combination, parang feeling ko mas naging cozy, mas naging warm yung effect ng bahay. Hindi siya mukhang pag all white. Again, wala akong against sa all white. But I mean, siguro dahil nga sa taong sawa na sa all white, eto na yung prefer ko ngayon, diba? Ayan. So, ang TV po namin ay 65 inches na curve. Kaya actually, parang masyado siyang malaki para sa space dahil, di ba may parang ilang inches dapat yan na pagitan. So, pero hindi naman yan ginagamit. Blackboard po yan talaga. Hindi po yan umaandar. Kasi, syempre, di ba ngayon puro tayo? Cellphone, kahit Netflix, cellphone. YouTube lang ginagamit yan si Rafa pag nagsawa sa cellphone. So, dati yon, may shelf dito dati, inalis na rin. Inalis namin para mas minimalist tingnan. And minsan ito, yung part na yun sa kabilang side, in the next video ko na lang yun para hindi masyadong mahaba. So, yun lang po ang aming maliit na living room. So, ayan ang view mo dyan. Yan, yung ginawa na rin namin yung black. Pero ang black na to ay shiny. Kasi, glossy, I mean. Kasi mas parang waterproof. Kasi ito, pag nababasa na iibang
pananaw nito sa buhay, nitong mat na to. Nag-iiba siya. So, yan ang aming maliit na living room na kahit paano, saktong-sakto sa amin dahil 3 lang naman kami dito plus si Sedi. Saktong-sakto sa small family. Ayan. So, yun guys, sa maliit na living room, sana may nakuha kayong tips. At lagi ako nagpo-post niyan sa Facebook page namin. So, follow or like my Facebook page, Romaso. And, kung pupunta kayo dito, nandito lang ako lagi. Dito, nakatanim ako dito lagi. Medyo ninibago talaga ako kasi ilang years nga ako dun sa kabilang side. So parang ngayon, nahihirapan akong gumalaw. And may cabinet kasi ako dun sa kabilang side. Dito sa, parang sa left side ko na lahat ng gamit ko rin nandun. So hugot-hugot lang ako. Hindi tulad dito, medyo tumatayo. Although maganda rin sa health ko yun. Kasi maghapon, kung may ginagawa ako, nakaupo lang ako, di ba, kung abot ko lang lahat. Unlike pag kailangan mong may kunin dun, diba? Kahit paano nakakalakad-lakad. Yan. So, yun lang guys. Thank you so much and sana na-enjoy nyo yung mabilisang pag-ikot. Try ko kung mag-vlog ko rin din this week yung sa dining area namin. Bye-bye! God bless!